Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 11 August 2024. Nandito tayo sa aklat ng Daniel chapter 3. Iniutos sa lahat na sumamba sa rebultong ginto. Pakisabayan ako ng basa para papareho tayo dito matuto. Pansin nyo, maga pa rin yung mata ko kasi nakamot ko yan eh. Kaya iwasan talaga na kamutin yung yung sensitive area pa naman yung mata. Nakalimutan ko kasi namaga tuloy, na-scratch ko yun. Okay, Daniel chapter 3 verse 1. Si Haring Nebukadnezar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Verse 2, pagkatapos ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. So, ibig sabihin nung araw pa lang guys, mayroon ng mga opisyalis talaga. Yung parang pareho din sa atin ba? May mga kapitan, mga ganyan, sa kanila gobernador. Yun. Pero ako, ang ayaw ko lang sa natin, dapat wala na tayong Senate. Kasi mayroon na naman tayong tigagawa ng batas yung lower house. So, redundant na masyado kung may Senate pa. Sayang naman yung pasweldo natin, 24 din yung katao. So, pag nagtitipid tayo, dapat doon tayo na lang sa lower house na lang yung tigagawa ng batas natin. How I wish. Alisin na yung Senate ba? Yung Senado ba? Tsaka dapat sumunod na lang talaga sa sa pamahalaan. Para iisa lang ba yung iisa lang yung namumuno na isa lang yung punteriya talaga na pag-unlad. Kasi yung maraming sa Senado maraming opposition. Upos sa gusto ni PBBM. So dito na tayo sa ulitin ko lang yung verse 2. Daniel chapter 3 verse 2. Pagkatapos ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Verse 3. Nang nasa harap na sila ng rebulto, verse 4, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika. Verse 5, na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebukadnezar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Verse 6, sinumang hindi lumuhod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Verse 7, nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebukadnezar. Pinaratangan ang 3 Hudiyo. Daniel chapter 3 verse 8, sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudiyo. Verse 9, sinabi nila kay Haring Nebukadnezar, mabuhay ang mahal na hari. Verse 10, inuutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig na sa tugtog ng mga instrumento. Verse 11, at sino mang hindi sumunod ay ihahagay sa naglalagablab na pugon. Verse 12, hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudiyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. Daniel chapter 3 verse 13, Nagalit si Haring Nebukadnezar nang marinig ito at ipinatawag niya ang 3 lalaki. Verse 14, sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos
ni sumamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa. Verse 15, iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Verse 16, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Verse 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Verse 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Inihagis ang 3 kabataan sa naglalagablab na pugon. Daniel chapter 3 verse 19, namula ang mukha ni Haring Nebukadnezar at sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Yung hari ba, baka si Haring Nebukadnezar, baka mayroon sakit ito na high blood kasi tiba mo namumulan yung mukha. Joke lang. Verse 19, namula ang mukha ni Haring Nebukadnezar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya inuutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Verse 20, inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Verse 21, ginapos nga sila ng hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Katakot naman to. Parang sinunog ng buhay, guys. Verse 22, dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Verse 23, samantala nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Verse 24, nagtaka at biglang napatindig sa Haring Nebukadnezar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Verse 25, bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog at ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Ipinalaya at itinaas sa tungkulin sina Shadrach, Meshach at Abednego. Daniel chapter 3 verse 26, lumapit si Haring Nebukadnezar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at halik kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taas ang Diyos. Lumabas nga silang 3 mula sa pugon. Pero mo guys, no, napaka-imposible na hindi ka mamatay doon sa naglalagablab na apoy kapag inano ka. Yung ibig sabihin, yung inihagis ka doon. Huwag niyong subukan to kasi mamamatay kayo pagka Ito kasi hindi naman kasi to mga ordinaryong tao, lingkod talaga to ni Father God. Sila Shadrach, Meshach, Abednego. Kasama to ni Daniel mga kasamahan niya ni Daniel. Kaya talaga yung mga guys, mga talaga yan sila, mga pinagpala. Okay, verse 27, at lumapit sa kanila, ulitin ko lang yung verse 27, at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Ang pang-4 doon, si Father God na yun, yung nakikita ni Haring Nebukadnezar, kasi 3 lang naman sila Pero ang nakita niya 4, diba? Okay, ulitin ko lang. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagya man lang ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Ang namatay tuloy yung naghagis sa kanila, yung mga kawal na naghagis sa kanila, pero silang 3 hindi sila namatay. Okay, verse 28.
Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito. Naganap na sumasampalataya sa kanya, hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Verse 29. Kaya ipinag-uutos ko sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Verse 30. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Nawa sumunod na rin sila si Haring Nebuchadnezzar na sumamba kay Father God. Kasi di ba nga may patunay na sila Shadrach, Meshach at Abednego ipinotektahan talaga. So bukas na itong guys, chapter 4, mahaba-haba rin. Bakit kaya mahaba tong Daniel? Pero maiksi lang yung hanggang 12 lang yata itong chapter ng Daniel. Pero mahaba siya. For 12 August 2024. Pabilisin nyo na yung 2024, Father God. Gusto ko na mag 2025 na talaga. Okay, hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.